Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo narin ngayon sa mundo. Ito po ang gabing ating topic, ang ating pick-up news. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sis Lady Bird, Sis Filger Vlogs, si Sir Alpachinko, Sir Rabuy, Sir Alulalia, sino pa ba? Sir Alpachinko, Sir KB. Magandang gabi po sa inyo. Ito po no, itong tungkol kay Sara Duterte sa pagbawi niya sa kanyang CIF sa Senado. No, ito po nga yung ating topic, ang ating pick-up news. Para po sa akin, parang tama naman yung ginawa niya. Tama yung ginawa niya po kasi mas lalong nawawalan ng tiwala sa mga ating mambabatas at saka sa ating gobyerno, ang taong bayan, dahil dito sa confidential funds niya, no? CIF nga po, no? At saka Intel funds. Meron po tayong video, ipi-play ko lang po at para maintindihan natin. Ito po yung video, teka lang, i-play po natin. Ayaw na ni VP. So, nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's buti na academic. Hindi nahihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas sa Kamara. Wala po ba kayo napapansin? Parang tumanda na siya, di ba? Parang yung mukha, parang tumanda. Parang biglaan siya naging lola. Kasi siguro, dinadala niya kasi itong problema, no? Kinikim-kim niya, kaya parang tumanda na po siya, di ba? Yung mukha niya. Play lang po natin, ituloy natin. Inanunsyo ito ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang dumidepensa sa 2024 budget sa plenaryo sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, hindi na igigiit pa ni VP Sara ang pagkakaroon ng secret funds dahil nagdudulot lang anya ito ng pagkakawatak-watak. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala. Teka, sino po tong ito? Parang Chinese po to, no? Ano yung pangalan niya? Pau? Ano ba yun? Chinese. Ba't napapaligiran si Sara? Yung mga Duterte ng mga Chinese, ano? Wala po ba kayo nahalata, no? Naobserbahan, no? Parang napapaligiran sila ng Chinese. Parang Chinese po yung mukha na ito eh. Pero ituloy po natin, painggan po natin. Ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliin mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinatuwa ang desisyon ng Vice Presidente. Ayan, tingnan niyo po yung mukha niya. No? Parang ano naobserbahan niyo? Ano po nating no? Kasi naobserbahan po natin para siyang biglang tumanda. Parang sino ba yan? Si Vegeta? Si Vegeta pala to. Kaya nagpapalit ng anyo. Wala ata Sir Gis, ano? Saan Sir Gis? Wala Sir Gis. Si sis best friend lang. Akyat ka sis. Ito yung napapansin ko lang po kasi para siyang biglang tumanda yung mukha niya. At siguro naman mabigat nga po yung problema na to, no? Ayan, siguro para gumaan, ayan, pinakawalan niya na. Michael Powa. Anong Powa? Para may apelyido bang Powa sa pero no, parang Chinese po siya, no? Pero ituloy lang po natin yung ating video, no? I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. Pero hirit ni Senator Francis Tolentino, wala na sa OVP kundi nasa Senado na ang bola. The Senate may propose
or concur with amendments. So it's no longer lodged with the Office of the Vice President, but the decision should come from this chamber, Mr. President. Wala po ba kayo naobserbahan? Parang merong gustong ipahiwatig itong si Tolentino sa ano no sa sambayan ng Pilipino na sila na ang nandiyan na sa kanila, kaya sila ang magde-decide ano. Kaya kung gugustuhin ni Sara no, pagbobotohan nila, sila ang mag-decide no. Parang alam niyo na, parang pinaparinig niya na ano na kaya nila kung ano yung gusto ni Sara no. Wala akong tiwala dito tuloy lang po natin To manifest that constitutional provision. The Constitution is on my desk. I don't think I need reminding anymore, Mr. President. Pagkatapos ng deliberasyon sa plenaryo, dadaan sa tinatawag na period of amendments ang budget, kung saan maaring magpanukala ng abyenda ang mga senador. Ganoon din sa tinatawag na bicameral conference, kung saan aayusin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, mismong si VP Sara na ang umayaw na ibalik ang hiling na confidential funds ng kanyang opisina. Bago nito, wala pang isang oras, inaprubahan din sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng Office of the President o OP. Wala naman umanong problema si Senator Pimentel sa hinihiling na confidential fund ng OP. Ngunit ang questionable anya ang hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence funds ng ahensya. Giit ng mambabatas, dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel funds na eksperto sa intelligence gathering. Punto pa ng senador, batay sa joint circular ng Commission on Audit na nagtatakda ng panuntunan sa pag-audit ng intel funds ng mga ahensya ng gobyerno, mismo ang opisina. Pasensya na po pinuputol-putol ko. Ayan, inoobserbahan ko po kasi, ayan sino to? Si Gatchalian, no? Yung kinamayan siya, no? Hinalikan pa yung hinalikan pala siya, no? Tapos yung nakatalikod po na to, si Amy Marcos, no? Tapos ito, sino nga to? Yung Makati ata to, di ba? Isa dating basta ano po to? Binay, ayan, no? Tingnan nyo po, obserbahan yung mga galawan nila. Maobserbahan po natin yan kasi sa mga gesture, sa mga nila galawan. Teka lang po, andito ata si best friend umakyat. Ipakyatin po natin. Wala ata si Sir Gis, kaya sis best friend nandito. Sis best friend, magandang gabi po sis. Ituloy lang po natin yung ating video, no? Sina rin ng Pangulo ang ibalik po natin yung video. Wala po ba kayong parang tumanda talaga si Sara, no? Yun yung papansin ko. I-play lang po, ituloy natin. Mismo ang opisina rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. Ay, teka lang po hindi pala ako naka-video. Ito ibalik po natin uli kasi ibalik natin dito. Ayan tingnan nyo, parang tumanda talaga siya no? Ang kulit Kaya i-play po natin. Na rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. Your civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor, wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our president is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts, also the amounts. As they... Ano po yung bakit pag Ilocano magaling basa sa mathematics? Bakit yung sinasabi niya ang stereotyping kasi ng Ilocano is kuripot. Kuripot kaya... Stereotype ng Ilocano sa Pilipinas, sinsin tsaka kuripot. Kaya pagdating sa pera, alam nila, ganun. Parang pero kasi pero ituloy natin Pero ang nila, ang bad stereotype kahit na kuripot nga medyo yung pagdating sa pera medyo greedy pagdating sa pera. Ganun yung parang bad na extreme.
Ganun. Stereotyping. Stereotyping pala. Di ba alam niyo na yung regional stereotyping ng Kapampangan kung a-agree si Sir Al Olalia yung ano daw mga hahangin nga. Ganun ba yun? Maano daw mo yabang. Mm. Pero yung parang positive ano naman nila is yung may pride sila sa ginagawa nila. Kaya full force sila. Full force kung ano yung kaya pagdating sa mga niluluto, di ba? Hindi daw sila nagtitipid. Kasi ganun na yung stereotyping naman ng Kapampangan. Ito si Angara ay siya yung nag-chairman po ng di ba? Siya yung nag-chairman ng ni Sara, yung sa DepEd tsaka yung sa OBP, no? Ito sa Confi, di ba? Ito yung naobserbahan ko lang po, ito yung ano niya, yung upuan niya kagaya nun sa akin, no? Yun lang po, no? Ituloy po natin, no? Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok ng senador ang ilang activist lawyers na tingnan ng posibleng paghahain ng kaso para questionin ang legalidad ng intel funds ng OP. Si Senate President Zubiri naman, pinuri ang isinumitang CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Dios. Ayan, no? Tingnan niyo po, parang tumanda siya, di ba? Ang kulit, no? Hindi, naobserbahan ko po kasi, parang tumanda siya na yan, no? Kaya siguro tama lang siguro na niya, no? Bitawan niya na yung CIF niya, di ba? Pero para po sa akin nasa Senate na po yung political career niya. Dapat huminto na pag dito sa Japan, sila na lang po nagkukusang hihinto sa posisyon nila. Kasi nakapagdulot siya ng sinabi niya, no, nagkakawatak-watak yung taong bayan at saka yung siguro mga grupo nila at nawawala ng tiwala yung taong bayan. Pero wala naman talaga tayong tiwala sa kanila, di ba? Hindi tayo nagtitiwala naman sa mga ating gobyerno, di ba? Pero pag dito po sa Japan kasi yan yung mukha nila, iniingatan nila pati yung career, no? At yung pangalan ng pamilya nila, no? Kaya pag ganyan, kusa na lang humihinto. Pero ewan ko, ito yung iba kasi sa atin, no? Pakapalan sa atin, walang pakialam yung mga tao. Kahit anong pagkakamali, walang nananagot. Yun yung problema ng ating bansa, no? Tapos kagaya niyan, pag maano sila, kagaya ni si Gloria, wheelchair lang, di ba? Nag-wheelchair lang. Tapos nakabalik uli sa pwesto. Pag dito po yung sa Japan, hindi na, wala nang sila, yung pamilya nila, hindi na pwede makabalik yan kasi wala nang tiwala yung taong bayan. Sa atin, iba, no? Ibang-iba. Yan, nakikita niyo po, nagpapatunay sa mukha, no? Gaano kahirap at dinadala niyang problema. Ayan, ganyan mangyayari sa tao. Yung kagaya sa tatay niya rin, parang buhay pa, parang bangkay na, di ba? Parang nakikita mo na sa pag nasa kabaong, ganun yung, di po ba? Kaya dapat gumawa kayo ng mabuti, no? Para yan, no? Kahit na tama lang yung buhay, hindi na ganong mayaman, basta tama lang yung pamumuhay mo, no? Basta hindi ka lang no? Nakakasagasa ng tao. At hindi ka papasa ng mabigat na cross, no? Ayan, ganyan makikita nyo sa mukha ng tao pag may mabigat siyang pinapasa na cross. Ayan. Yan po yung dulot, no? Sa mga kasamaan, no? Kasi ano po sa paningin nyo? Alam naman natin, di ba? Alam ng mga tao, hindi nila maloloko yung mga Pilipino. Kaya lang, tahimik lang, tapos mabilis magpatawad. Yun kasi yung culture natin, Pero, ayan, darating yung karma, rin yan.
Diba? Karma is real. Ano ba yun? Diba? Sinasabi nila. Pero para po sa akin, ano, yung dahilan, no? Yung dahilan ng yung rason sa pagbibitiw niya is ito nga po, backlash ng CIF na yan. At nagising na ang taong bayan, alam na, no? Na kung ano-ano yung mga pinagagawa nilang hindi tama. Ayan po, lalabas yan. Kaya ayan, tingnan niyo yung mukha, di ba, tumanda. Thank you po, Sir Rab. Si Binay. Ayan yung tatay niya po rin dati may ano, no? Sino ba yun? Yung tatay niya, Binay. Sila ata sa Makati, di ba? Sila yung dato sa Makati, di ba? Gano'n naman sa atin eh. May mga clan, di ba? Ayan. Pero tama na, hindi niya na siguro si Sara po, no? Hindi niya na siguro nakayanan ang bigat. Pero at least ayan, alam na natin. Kaya dapat matuto na tayo bumoto kung sino yung tama, kung sino narapat sa ating gobyerno. Di po ba? Sayang wala dito si Sir Gis. Siya yung maraming experience, no? Ano kaya nangyari kay Sir Gis? Okay lang kaya siya? Parang wala siya ngayon eh. Yung dahilan po niyan, yung backlash nga, yung taong bayan, gising na. At tapos yung, ano ba yung sinabi niya? May sinabi po siya kung bakit para sa integridad ng bansang Pilipinas, di ba? Yan, sinumpa niya. Tama yung sinabi niya eh. Sumumpa na siya, sumumpa sila. Sumusumpa naman lahat yan eh. No? Na paglingkuran yung sambayanang Pilipino. Gampanan nyo ang pinagsumpaan nyo. No, ayan, tama yung ginawa niya. At siguro, pero sira na yung political career niya, no? Kung sa atin, hindi natin alam kasi marami pa na sumusuporta, may nagpupush, pero pag kung meron ka pong yung konsensya, no? At yung kahihiyan, ikaw na lang hinto sa posisyon sa gobyerno. Yan po, no? Kasi ikaw nagdulot ng ganyan. At yung marami pong yan eh, si Gloria natanggal doon sa niya, di ba? Natanggal doon sa posisyon niya. Tapos hindi lahat po ng sumusuporta sa mga Duterte wala na pag ganito pag nandito po sa Japan yan, wala na silang iharap sa sambayan ng Pilipino. Pero yun lang iba yung Pilipinas at pakapalan, di ba? Kaya hindi po natin alam kung ano yung nito, susunod na yung mga hakbang nila. At siguro hindi lang siya ganito. Ngayon lang niya binitawan to, no? Yung ganito, yung sa CIF. Pero gaganti ito kagaya ni Gloria, di ba? Tahimik na alam naman natin, di ba? Tahimik is pinakadelikado. Ayan, babawi po yan. At yan, yung nag-aaway na nga po sila. At siguro, eto, inano na niya. Yung pinagbigyan niya na yung kalaban niya. Pero kalaban niya, taong bayan. Kung ako po kung meron pa siyang delikadesa, hinto na lang sa posisyon sa gobyerno. At wala nang tiwala ang taong bayan. Kahit ano po gawin niya, pag gusto niya pa mag-i-push yung karir niya sa gobyerno, no? Ay siguro nandiyan na yung dungis sa mukha nila, pati pamilya nila, no? Nandiyan na. Ano sasabihin sa kanya? Confidential config queen, di ba? Parang ganoon na yun. Wala na pong pag-asa. Pag dito sa Japan na. Ito po yung ating topic ngayon at gusto ko na may nakita akong bagong news, yung magandang news naman po ngayon, itong news na to, natutuwa po ako. Teka lang po ito papakita ko sa inyo yung ating news. Ayun yung masyadong malaki. Teka lang po, ayan yung news natin.
Ayan, yan yung magandang news eh. Yan yung gusto ko makita eh. Kasi puro na lang po kasi tayo sa mga sa mga away-away at sa mga kurakot. Away-away ng mga ating mga tagapaglingkod, no? Hindi sila nakafocus para sa ikagaganda ng ating bansa. Nakafocus lang sila, yun, nag-aaway sila sa pera. Di po ba? Nag-aaway sila dyan sa kaban ng bayan. Paano nila kurakutin? Dapat, ito po yung sa tunay, dapat ito yung mga tinututukan ng ating mga tagapaglingkod, ekonomiya. Ayan, ito po yung natutuwa po ko at ang ating ekonomiya ay lumalago, no? Tinalo po natin yung yung Vietnam at saka yung China. Tayo atay number 1 sa Asia eh. Talo natin yung Japan at Singapore pagdating sa GDP, no? Yung ekonomiya tumataas, lumalago, no, sa data. At hindi naman siguro katulad ng data ng China, yung data ng Pilipinas, naman siguro to, sa atin is totoong data ang nilalabas, no? Hindi kagaya sa China fake data yung nila sa ekonomiya. Hindi lang maraming bansa nakakaalam po eh. Yung data ng China is fake nga, no. Maliliwas po tayo sa ating topic, pero ito po natutuwa po kasi ayan yung dapat nating dapat ito palagi yung naninews, hindi yung mga ating mga tagapaglingkod, mga kurakot, no. 18.7% sa manufacturing daw, tapos wholesale and retail trade 18.6%, financial and insurance 10%. Hindi, nakuha ko yung data. Galing. Agriculture, forestry and fishery. Yung fishery 8.9, construction 7% lang. Professional and business services, ito yung mga may kinalaman sa tao is 6.2%. Real estate and ownership of dwellings 5% lang. Public administration and defense, compulsory social activities 5%, education 4% mo. Information and technology 3.5% lang. Pero ano po natin sis, ito yung nasa likod ko, nakikita mo ba? Ayan, no? Kasi ito yung GDP ng ayan, ang nakikita nyo, nababasa nyo. Ayan yung Vietnam, no? Indonesia, China, at Malaysia, no? Yung sa Vietnam 5.3, no? Yung sa Indonesia 4.9, at yung China 4.9%, at yung Malaysia 3.3% yung growth domestic product nila, no, GDP, no. Pero yung sa atin po 5.9 po yung sa atin, kaya talo natin sila. At maganda po to, at magandang signales, no, para sa ating ekonomiya diyan sa ating bansa. Sana dito mag-focus ang ating mga tagapaglingkod, di ba? Hindi doon sa kung paano nila kurakutin, no? Siguro po kung wala yung mga kurakot na yan diyan sa ating bansa, sigurado first world country na tayo, no? Tapos yung siguro yung welfare, yung health natin, healthcare system, no? Siguro gaganda, no? Yung PhilHealth nyo magiging 70% yung sa gobyerno, at 30% na lang yung kayo magbabayad, di ba? Mas maganda, di ba? Pag ganun. Ayan, sana unahin niya ng ating gobyerno. Kasi maraming nagkakasakit, di ba? Alam naman natin yung ating mga kababayan diyan, yung nagpapasok ng pera sa kanilang pamilya, pag nagkasakit, tumba lahat, pati pamilya, di po ba? Kasi mahal nga sa atin diyan yung hospital, no? Yan yung nakakatakot sa atin, yung hospital eh. Kasi okay lang pag wala kang sakit, pero pag magkasakit ka, wala na, bagsak na kayo lahat, pati pamilya nyo, di ba? Magiging homeless, no? Ibebenta yung bahay. Sana po gawan nila ng paraan, ano? Kagaya ng PhilHealth, gawin 70% yung sa gobyerno magbayad, ano? Para magaan sa tao.
Hindi yung 30, ano yun, baliktad. 30% yung sa gobyerno tapos 70% yung babayaran ng tao. Laki po, di ba? At saka alam niya naman po siguro yung ating PhilHealth, di ba? Maliban pa yan sa mga members nila nagbabayad ng members fee, di ba? Buwan-buwan is meron pa yung pondo, budget, no, na taon-taon kinukuha sa gobyerno, no? Bakit ganun? May kumikita na nga sila tapos meron pa sila nakukuha sa pera ng taong bayan. Tapos ganun, 70% yung bayad ng mga members, ano? 30% lang yung mabigat pa rin po, mabigat. Kaya dapat ito yung mga inaasikaso ng ating gobyerno, hindi yung kanya-kanyang confidential funds na yun, ano? Confi, PDAP, di ba? Pork barrel. Tanggalin yan. Makontento kayo sa sweldo nyo, no? Hindi sila nakakontento sa sweldo eh. Di po ba? Wala po ba kayo napapansin? Hindi na yung budget, yun yung may kanya-kanya kasi silang budget na yan, no? Yun yung kinukurakot nila, di ba? Dapat nga talaga yung SALN, no? Lifestyle check, no? Kailangan po yun para ma-check natin ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yan po yung dapat nating ayusin, di ba? Alam nyo naman bakit marami pa rin tayong mga kababayan na sumusuporta sa mga ganitong tagapaglingkod natin. Hindi nila iniisip yung ikaganda ng Pilipinas, no? Iniisip lang nila yung sarili nila. Yun yung problema. Bakit nandiyan pa rin sila? Kagaya niya kay Sara ngayon, pumalpak na, di ba? Sa tunay, wala na, hindi na dapat yan nakaupo dyan. Pero alam natin, wala yan, nandyan rin yan. Tatahimik lang yan muna, tapos bibelo lang yan, di ba? Ayan po yung problema ng ating bayan. Dapat yung mga tao, yung pinaglilingkuran nila first, di ba? Yun yung priority nila. Sarili, mga kanya-kanyang interest nila, ang priority nila, hindi yung bayan natin. Di po ba? Yan po yung masakit, no? Dapat wala na yung mga yan dyan sa pwesto sa ating gobyerno. Ito pa po yung news na isa. Ito na itong nanuhan ko, na obserbahan ko. Merong news nasa PhilStar. Nakikita niyo po ba? Pro Duterte accounts push survey showing si Rodrigo Duterte nga po, no? Top Senate bid in 2025. Oh my God. Pinupus ng mga pinupus po ng mga maka-Duterte. Ayan yung problema natin, kung marunong po tayo tumingin, yung nadulot, nakaano na nga siya, nasa gobyerno siya 6 years, di ba? Ano nangyari? Tapos gusto pa nila ibalik uli. Matanda na yan, dapat nahirapan na nga maglakad, patatakbuhin pa. Kaya nga, yan, no? Gusto nilang pinupus pa nila, no, na maging senador sa 2025 si Duterte. Kayo na po mag-isip, no? Ayoko na. Ayan yung reality ng ating bansa. Yan po dapat na ingatan natin, wag nang makabalik. Kasi kanya-kanyang sila. Interest yung sa kanila lang interest yung inuuna nila, no? Lumalago yung ekonomiya nila ng pamilya nila, hindi yung Pilipinas. Ganun. Sila lang nakikinabang sa ating sa kaban ng bayan, ano? Dapat sa sambayan ng Pilipino, yan sila nakikinabang. Confidential funds. At isa pa po, no? Kahit mawala yung confidential funds ni Sara na to, meron din po yung ating mga lungsod, kanya-kanya yan na confidential funds. Sana pati yun tanggalin na lahat, ano? Kasi alam niyo na kung ano, di ba? Tapos meron pa atang humihingi pa ata ng ng 2 billion para sa
satellite office niya na bakit yung pera ng sambayan ng Pilipino kailangan gamitin? Wala po ba kayo napapansin? Gagawa siya ng satellite office niya, no? Ng OBP. Tapos pera ng taong bayan, no? Pwede naman yun sa ano, 'di ba? Yung meron tayong ahensya ng gobyerno para doon sa ano, para mamudmud ng ayuda o relief goods, no? Bakit kailangan gagawa siya ng sarili niyang ano, yung nakatatak pa, OBP, o Satellite Office ng Vice President, no? Parang pera ng taong bayan, gagamitin nila para sa ano, pangangampanya rin yan para pabanguhin yung pangalan nila, di po ba? Ayun, parang babango yung pangalan mo para sa next election na naman, di ba? Parang ganun yun Kasi i-attach mo doon yung pangalan mo sa pera ng bayan, no, na ipamumudmud. Tama po ba 'yon? Meron tayong ahensya niyan. DSWD ata 'yun 'di ba sis? Nabisa. Wala na ata si sis best friend. Saan na napunta? Yan yung ating nagbabasa ako. Di ba sis, tama naman yung aking yan hindi nahalata ng ating mga kababayan yan. Iniisip nila, ayan, nakikita nila awa effect si Sara, no, hindi nakikita, meron yan pagkukunan kung sa ibang hindi natin alam, baka yung sinabi ko rin na yun, na yung kukuha siya doon sa China, doon sa meron silang sikreto, hindi natin alam. Kasi wala na yung nila, CIF, walang pambayad sa mga supporter nila. Di ba? Yan Yan yung ating isipin dapat yung ating mga kababayan, wag nang magpaloko sa mga magpapaloko tayo sa mga tagapaglingkod natin nakakabisit di ba? Karamihan sa ating mga kababayan naluloko ng mga tagapaglingkod nila, no? Iniidolo pa nila yung mga tagapaglingkod nila. Yun yung problema. Itanim nyo sa kokote nyo. Kayo nagpapasweldo sa lahat ng mga iniidolo nyo na yan. Wala naman nagagawa sa bansa natin, Sarili lang nilang interes, yung nasa utak nila, paano sila magtagal dyan sa gobyerno. Yan ang ating isipin. Ito po yung ating mga pangyayari sa ating bansa, dito na lang sa Philippines. Ayan po yung para specific na news ngayong araw sa ating bansa. Ito climate change. Ano ba to? Ayan yung pinag-usapan natin yung sa climate, di ba? Kaya yung sa Yolanda. Ayan yung risk, malaking risk sa ating bansa, Kaya yung mga investor din po nagdadalawang isip dahil dito sa issue na to, itong climate. Ayan yung bagyo nga, binadaanan ng bagyo yung Pilipinas pag diyan ka mag-business, dapat nasa utak mo yan. At siyempre, pag may sakuna, maapektuhan yung negosyo mo, kung doon ka sa Vietnam o kaysa hindi halos dinadaanan ng bagyo, walang sakuna, bihira lang. Dinadaanan din sila, yun lang nga tayo ang nauna. Pero wala tayong nakita na ganito kalaking doon sa Vietnam, sakuna ng yung sa climate, di ba? Wala naman ng Pilipinas lang palagi na rinig ko kahit nga nandito ako sa Japan. Yung Pilipinas palagi yung maraming sakuna, di ba? Tapos marami pang problema sa gobyerno. Yan yung nababalitaan ko dito yan na lang yung image ng ating image ng ating bansa sa ibang sa Japan o kaya sa buong mundo. Pangit na image, parang kinakawaan na lang tayo palagi kasi parang namamalimos Pilipinas, nakakalungkot.
Yun nila yung news palagi kaya na-image, yun yung napapasok sa image ng mga foreigners, mga investor, negosyante, no? Kaya nagdadalawang isip. Yan isa rin po yung rason kaya nagdadalawang isip yung mga investor na diyan sa atin magtayo ng negosyo. Kasi ito yung climate change nga po, no. Ayan na yung news yung kay Sara nga po, nakikita nyo, di ba? Ayan, no. Ginib up nyo na raw yung 500 million. Ay, laki po nun, ano. Tama naman yung ano niya. Mabigat na, hindi niya na kaya. Kahit na sino naman, malalaman na yan, gigive up na, tatanggalin naman talaga. Ayan yung ating gobyerno, no? Ayan, no? Government agencies to improve spending efficiency. Okay. Ngayon pa lang nag-isip yung ating gobyerno. Wala po ba kayo na ngayon lang? Kung hindi pa sila nabuko dito, hindi inalungkat ng Makabayan Black, no? Walang nangyari, no? Taon-taon yun, 6 years, ano? Yan 6 years yung nakarang administrasyon, di ba? Pati nga yung sa Davao, siya nga rin po, di ba, si Sara, yung confidential funds nila doon sa lungsod ng Davao, ang laki. Di ba? Ay, nako. Hindi na siya makakalusot kasi wala na. Dapat yung ano niya na, yung political career niya, wala na yan, patay na yan. Dapat alis na lang siya dapat dyan sa gobyerno, di po ba? Ayan, no? Dapat dito nila ilagay sa ating military, sa tamang ahensya ng gobyerno, ilagay yung pondo, no? Hindi yung sa DepEd at saka OBP, no? Oh my God, katarantaduhan na Ay, kilala mo si Paul Soriano? Si sa best friend. Wala na pala dito si Paul Soriano sa advisor. Asawa ni Tony G, director. Hindi na siya ayan, no? Tingnan mo yung news. No longer Marcos nag-resign advisor. Matagal na ba? Ngayon lang na news. Ayan, no? Di ba? No longer Marcos advisor. Ito yung ano. Teka, nakalib ba siya o nag-resign na siya? Ayan, no? Buksan natin. Gusto mo? Philstar.com. Ito. Huwag na. Ay, nabuksan ko na teka lang. Ayan na. Ito na. Ayan, no? Tingnan natin, Ayan. Malaki. Ayan. Okay lang kaya si Sir Gis? Ba't wala siya kaya ngayon? Film director pala siya po, no longer serves as an advisor to Ferdinand Marcos. A senator shared on Thursday. The former has left his post. Siya yung huminto. Ayan, no? Nababasa niyo ba? Malaki na po, di ba? Yan sa ulunan ko yung news. Hindi mo kami interesado dyan. Alam ko na chichismis yan few months ago ni Ma'am Shi. Ni Maharlika nagchichismis niya few months ago kung bakit yan nag-quit. Pero ibang ayaw ko yung ganito yung pero ano to gobyerno kasi yan tayo nagpapasahod dyan. Meron tayong say dito sa mga wala akong pakialam sa sa mga yung private sector yung mga pero sa gobyerno to meron tayong say dito, tayo nagbabayad ng sweldo nito kaya sino yung papalit, di ba? Yun lang naman yun.
Basta lahat po lang public servants, lahat ng tayo nagbabayad, tayo nagpapasweldo, meron tayong say doon. Dapat itanim nyo yan sa kukote nyo, yung mga viewers, ating mga kababayan, no? Ano natin sa utak nila na lahat yan, tayo nagpapasweldo dyan. Kaya may say tayo dyan, no? Yung mga mayayabang dyan, yung ayaw, yung onion skin, di ba? May mga onion skin dyan sa gobyerno. Umalis kayo. Kung ayaw nyo na pagsasabihan kayo, no? Napupuna kayo. Huwag kayo dyan sa gobyerno. Mag-business kayo, no? Huwag kayo, yung sweldo, yung pera ng taong bayan pinapasweldo sa inyo. Tapos ayaw nyo na pagsasabihan kayo. Kayo siniswerte. Ang lalaki ng sweldo nyo, no? Yung taong bayan naghihirap. Tapos konti lang masabihan na sila, galit na galit, no? Kala mo kung sino, Katulong kayo, katulong. 'Di ba, sis? Tayo nagpapasweldo, Di sila, servant nga, kaya nga public servant, 'di ba? Katulong. Naglilingkod sila sa sambayan ng Pilipino. Dapat umayos kayo, no? Alamin niyo kung nasaan kayo nakatayo. 'Di ba? Akala nila masarap dyan sa gobyerno. Ayan. Ito yung totoo. Binabaliktad lang nila, Akala mo mga hari na, Totoo talaga, Di sa Japan, Lahat ng mga Hapon, No? Binababoy. Kung ano-ano pinagsasabi nila kasi pera nila ginagamit, kailangang umayos sila. Di ba? Yun yung normal. Sa atin, abnormal yung Pilipinas. Baliktad. No, iniidolo yung mga tagapaglingkod nila. Yun lang po yun, Kailangan nyo bang iduluhin yung dapat maglingkod sa inyo? Sumumpa yan, no? Maglilingkod ako sa sambayan ng Pilipino, sa bayang Pilipinas, di ba? Tapos baliktad, akala mo mga hari, feel nila hari na sila pag nakaupo na. Ano yung pinagsumpaan nyo? Sundin nyo yun. Ayan, nalaman ni Sarah, di ba? Normal yun. Sumumpa siya, ganyan kahirap ang nasa gobyerno. Tandaan nyo, hindi lang puro sarap, Ano kayo siniswerte? Ang lalaki ng sweldo nyo, no? May mga bodyguard pa yung Hindi po ba? Yan yung kinaiba. Kaya dapat, yan po yung normal, na pag nasa gobyerno ka nagtatrabaho, ganyan kahirap, meron kang risk na ganyan. Pag sasabihan ka 24/7, kasi naglilingkod ka sa taong bayan at sumumpa ka, Kaya dapat paglingkuran mo. At huwag ka dapat onion skin, di ba? Ngayon, ito yung mga tama yan yung trabaho nila, ginagampanan nila, di ba? Merong yung mga kababayan natin doon sa Gaza na ipit, ayan, kailangang i-rescue. Yan, trabaho po yun ng gobyerno natin. Ayan po yung nakikita ko na no? Pero tama naman yung sinasabi ko, sis, di ba? Kasi normal lang na tayo may say tayo sa kanila kasi naglilingkod sila, 'di ba? Tagapaglingkod, public servant natin 'yan. Servant natin sila, no? Kaya kailangan na may magsalita tayo kung may palpak sila, 'di ba? Kasi sumumpa sila kung ayaw nila, umalis sila diyan. Ito lang ata ngayon. Wala si Sir Gis kaya hindi. Ito lang yung naano ko ngayong mga news. Pero at least sana po matuto ng ating mga kababayan, At huwag nyo nang suportahan, alam nyo na yan na palpak no? Tapos kurakot
susuportahan nyo pa. Oh, dapat yan, ano yan, huminto na siya, magharakiri na siya, no? Pag ganyan. Yung rason kasi niya, di ba, yun, yung sinabi ko na kanina, pero dapat ito na yung starting point ng para yung ating gobyerno ay ayusin na nila yung pamamalakad nila, no, sa ating pera, no. Pero hindi pa natin alam ano pa to. Hindi ito papayag eh. Alam ko eh, iba kasi yung iba yung Pilipinas eh, no? Kung sa Japan magharakiri na, hinto na lang yan kasi political career niya. Pilipinas. Pagka kapit ko sa pwesto hanggang sa huli. Yung rason kasi pagka bumitaw ka, ibig sabihin may kasalanan ka. Ganun ang style nila. Ganun yung style. Ganun yung style ng Pilipinas, di ba? Pagka bumitaw ka, ibig sabihin may kasalanan ka. Wala pa bang kasalanan yun? Pag ganun? Kaya kapit ko kasi parang ayaw umamin. Mga ganun sila. Kasalanan na ng taong bayan yan pag ganyan. Yan yung mga napipili. Mga ganyan tao eh. Para sa akin nga, hindi na dapat palitan na lahat eh. Wala nagsusulong ng anti-dynasty bill. Wala nagpapakita ng salin. Ano ba yan? Napanood ko kanina yung live ni Sir Toto, no? Siya raw yung unang, pag naging senador siya, no? Ila-live niya yung salin niya. Papakita niya pa sa Facebook. Ganun dapat, di ba? Lahat ng salin nila nasa online, pakita dyan sa Facebook. Wala naman kasi hindi na sila nahihiya nasanay na Hindi nasanay na. Hindi dapat tanggalin na yan lahat. Hindi nakakabalik dyan. Pag hindi, dapat ganun lang yun eh. Ang dali lang naman di ba? Ibig sabihin yan, yung responsibilidad nasa mga Pilipino. Alam mo kasi, walang accountability. Walang accountability. Pag nagkamali, yun lang, hindi niya napupost, ganyan, sorry, ganyan lang eh. Di ba? Ganun sa Pilipinas. Yung mga Pilipino, yung may kasalanan, nandiyan pa rin yung mga ganyan tao sa ating gobyerno. Alis na naman si Marcos pala next week, Marcos to visit, ayan, no? Manila Bulletin Online. Marcos to visit 3 US cities next week. Pupunta sa Amerika. Bakit? Tagalbis yan, may nakatungtong dyan. Sa Amerika? Ayan, no? Di ba news to yesterday pa nga, kahapon pa eh. Ngayon nung naging presidente siya ng Pilipinas. Pero nung panahon noon, hindi siya nakakaikot-ikot. Gastos na naman to ng Pilipinas, di ba? Ano ba yung nyo doon? Meron ba meeting? Yan, gastos yan ng Pilipinas, di ba? Nakikita mo yan, Marcos to visit 3 US cities next week. Nako. Dapat nagtitipid yung ating gobyerno parang wala namang tipid-tipid di ba? Pero fair naman tayo si Sara pinagsasabihin si Marcos, di ba? Kasi sayang yung pera, ano ba yung meron? Diba? Ayun Marcos to visit 3 US cities next week. Di gagamit na ng pera na naman to ng taong bayan, diba? Kasi sagot natin lahat yan, Dapat alam ng ating mga kababayan, lahat ng galawan nila, lahat ng mga gastusin dyan, sagot ng sabayan ng Pilipino. Kahit na janitor or mangingisda or mangbubukid ka lang,
sagot nyo yan, yung mga gastos dyan sa gobyerno, no? Sagot nating lahat. Dapat malaman ng ating mga kababayan, no? Ewan ko lang, konti lang yung bis natin kasi. Ano sis, hanggang dito lang tayo. Ngayon, bukas naman po. Okay ka lang sis? Wala ata sis. Pinipindot ko pa kasi. Ha? Mute, pinipindot ko. Pinipindot mo. Tapusin na natin ngayon to. Sana bukas nandito si Sir Gis at sana okay lang siya, no? Baka may sakit or kasi okay yung naman si Sir Gis siguro. Okay naman. Hanggang dito na lang tayo. May puntahan lang sila. Maraming salamat po sa mga nagpunta. Si Sir Al. Sino pa ba? Lady Bird. Tsaka sino pa nandito? Sir Aulalia, no? Tapos Sir Rob Uy. Sir KB. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.